Habang patuloy na pinipilit ng Estados Unidos ng Amerika ang Iran, ang United Arab Emirates at Israel ay bumubuo ng isang ganap na bagong sistema ng ugnayan at arkitektura ng seguridad sa gitnang silangan. Ang pag-alis ng mga Emirates sa organisasyon ng mga bansang nagluluwas ng langis at OPEC Plus ay nagpakita ng matagal ng alitan nila ng Saudi Arabia. Kasabay nito, lumaki ang impluwensya ng Israel sa Persian Gulf nang ilipat nila sa mga Emirate ang kanilang mga sistema ng depensa sa himpapawid. Ito ang unang beses sa kasaysayan ng kanilang relasyon. Kasabay nito, malinaw na gusto ng Pangulo ng Estados Unidos ang pagbuo ng mga bagong ugnayan sa gitnang silangan. Ngunit ang mas mahalaga, hayagang sinabi sa Abu Dhabi na nais nilang makawala sa ilang diktang ipinapataw ng Saudi Arabia at akuin ang pamamahala sa rehiyon. Ako si Alexei Pichi. Pag-usapan natin ito sabay-sabay. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko sa inyo na mag-subscribe sa channel na ito, i-like ang episode na ito at mag-iwan ng kahit anong komento sa video na ito. Mag-subscribe din kayo sa Telegram channel kong Pichi News. Ang link ay nasa video description. Doon kami nagpo-post ng mga balitang napapanahon. Kaya ngayon, Mayo 1 opisyal nang umalis ang United Arab Emirates mula sa dalawang kartel, OPEC at OPEC Plus. OPEC Plus na lubhang nagpahina sa mga umiiral na patakaran sa kalakalan ng langis sa loob ng mga kartel na ito. Naniniwala ang mga eksperto na ang desisyon ng Emirate ay lampas sa isyu ng kwota ng OPEC sa produksyon ng langis na tinitingnan ng Abu Dhabi bilang hindi makatarungan. Sabi nila, hindi lang langis ang usapin dito. Kung langis lang, basa na ang itsura nito. Ang pinag-uusapan dito ay mas malalim na hidwaan sa relasyon kung saan inuuna ng Abu Dhabi ang kanilang pagiging malaya. Hindi basta sumusunod ang Abu Dhabi sa Saudi Arabia, ginagamit nito ang patakaran sa langis para ipakita ang kasarinlan nito at ang pagtanggi nitong magpasakop sa dikta mula sa labas. Ayon sa mga eksperto, lumampas na sa politika ang hindi pagkakaunawaan at naapektuhan pati ang personal at estratehikong pundasyon ng relasyon ni na Pangulong Mohammed bin Zayed ng UAE at Crown Prince Mohammed bin Salman ng Saudi Arabia. Ngayon, nasasaksihan natin ang hidwaan ng dalawang pinakamakapangyarihang leader sa Persian Gulf ayon sa ulat ng Reuters ngayong araw. Ayon sa mga source mula sa Persian Gulf na pamilyar sa proseso ng desisyon sa United Arab Emirates, tinawag nila itong rurok ng estratehikong paghiwalay mula sa sistemang pinamumunuan ng Saudi Arabia. Isang sistema ng pamamahala sa merkado ng langis na nabuo sa mga taon ng hindi pagkakasundo sa mga sigalot sa Yemen, Sudan, kwota sa produksyon at kompetisyon. Ang sistema ng pamamahala sa langis sa Yemen at Sudan at magkakaroon sila ng pagkakataong direktang kontrolin ang paggamit ng kanilang mga reserbang energy yang mapagkukunan at dito matutukoy ang kanyang nangiibabaw na papel. Ayon sa mga analista sa Abu Dhabi, ang determinasyon ng mga Emirate ay dulot ng digmaan sa rehiyon at muling pagsusuri. At mga analista, ang kasalukuyang OPEC ay hindi nagaanong kahawig ng isang kartel kung saan ayon sa Abu Dhabi, ang organisasyong ito ay naging isang sistema na sa katunayan ay pinamumunuan ng pinakamalalaking tagagawa. Ang punto ay, ang Saudi Arabia at Russia ang magkasamang nagbidikta ng desisyon na yon. Ang determinasyon ng mga Emirate ay bahagyang dulot ng muling pagsusuri. Nasa loob ng OPEC at OPEC Plus kartel ang lahat ng ito para protektahan ang sarili nilang interes, kahit makasama ang iba at hindi sila nakikinig sa iba sa paggawa ng desisyon. Pinalala ng digmaan ng US at Israel laban sa Iran ang kawalang tatag sa rehiyon. Umatake ang Tehran ang mga bansang may base militar ng Amerika sa Persian Gulf at epektibong hinarangan na rin nila ang Strait of Hormuz, ang pangunahing daanan ng pandaigdigang enerhiya. Kaya't malinaw na nagpapadala ng mensahe ang United Arab Emirates na hindi nila balak gawing depende sa Saudi Arabia ang kanilang produksyon at hindi na sila susunod sa mga patakaran na itinakda ng Saudi Arabia. Sabi nga, hindi na nanatiling bakante ang isang puwang. Kitang-kita ring hindi nag-iisa o minorya ang mga Emirate. Seguridad na ngayon ang pangunahing prioridad ng mga Emirate simula na magsimula ang digmaan. Dito nagiging interesante ang sitwasyon. Ang tagapayo ng Pangulo ng United Arab Emirates na si Anwar Gargash,
ay hayagang pinuna noong Lunes ang mga kaalyado sa Persian Gulf dahil sa kanilang reaksyon sa mga pag-atake ng Iran. Pagkatapos ng mga pag-atake ng Amerika at Israel na pangunahing nakatuon sa paggamit ng mga air defense system para saluhin ang mga missile at drone ng Iran. Tinawag ng tagapayo ng Pangulo ng Emirates ang tugon na ito bilang pinakamahina sa kasaysayan at sabi niya, nagtatanggol lang tayo. Wala nang ibang tumugon. Sabi niya, ano ba yan? Inaatake ng Iran ang ilang bansa sa Persian Gulf ng sabay-sabay at ang tanging ginagawa lang ng mga bansang ito ay depensahan ang kanilang sarili laban sa mga missile at drone. Sabi niya, ayaw ito ng mga Emirate. Dito ang mahalaga. Napagpasyahan sa Abu Dhabi na ang seguridad ng kanilang bansa ay nakasalalay lamang sa dalawang kaalyado na nagbigay ng matibay na suporta sa panahon ng digmaang ito. Ito ang Israel at Estados Unidos ng Amerika. Nagpadala ang Israel sa mga Emirate ng kanilang mga sistema ng depensa sa himpapawid at maging ng mga sundalo na nagpapatakbo ng mga sistemang ito. Mahalaga ito at binibigyang diin ang estratehikong desisyon ng mga Emirate noon na palalimin ang ugnayan sa Washington at patatagin ang pakikipagtulungan sa seguridad sa Israel. Binabago rin nito ang katanghian ng relasyon sa pagitan ng mga Emirate at Saudi Arabia nitong mga nakaraang taon. Nais ko ring banggitin ang panahon ng Arab Spring noong 2011. Ang mga Emirate at Saudi Arabia ay kumilos ng may napakalapit na koordinasyon, pinipigilan ang paglago ng impluensya ng mga Islamistang partido lumalaban sa Iran at magkasamang bumubuo ng matatag na kaayusan sa reyon. Sa kabila nito, may nakatagong mahalagang asimetrya sa likod ng paglapit na ito. Laging itinuring ng Saudi Arabia ang sarili nito bilang likas na sentro ng kapangyarihan sa Persian Gulf. Samantalang ang mga Emirate ay sumusunod sa mas flexible na network na modelo na nakabatay sa kalakalan. Paggamit ng daungan, pananalapi, lokal na impluensya at iba pa. Ibig sabihin, kung gusto ninyo, mas diversipikado ang sistema ng ugnayan. Pero ang pangunahing dahilan ng pagkakahati ay siyempre ang labanan sa Yemen sa pagitan ng mga Houthi at ng mga puwersang makagobyerno kung saan ang pinagsamang armadong interbensyon ay nauwi sa dalawang magkaibang kampanya. Ibig sabihin, sabay silang kumasok pero nagkahiwalay. Suportado ng Riyadh ang iisang estado na tumutugon sa kanilang interes, habang ang Abu Dhabi naman ay sumusuporta sa mga grupong Timog Yemen upang makontrol ang mga katubigang pandagat. Nagkaroon din ng alitan tungkol sa Sudan. Magkaibang panig sa digmaang sibil ang sinuportahan ng Abu Dhabi at Riyadh. Kita rin ang pagkakahati ng pananaw tungkol sa Israel. Isa ang United Arab Emirates sa mga unang nagnormalisa ng relasyon sa ilalim ng tinatawag na Abraham Accords na nagpalalim ng kanilang kooperasyon sa seguridad at ekonomiya. Nagpigil ang Saudi Arabia sa hakbang na ito dahil sa mga panloob, relihiyoso at geopolitikal na konsiderasyon na kung saan ang opisyal na normalisasyon ay magdadala na mas mataas na panganib para sa Riyadh. Ngayon, masasabi nating kumpiyansa na ang pag-alis ng Emirates sa OPEC ay hindi lang tungkol sa langis o mga kwota. At marami pang ibang dahilan sa likod ng ganitong kilos ng Emirates at, mahalaga, mas marami pang magiging geopolitical na epekto ang desisyong ito. At ngayon, nakikita na natin ito, na nagkakaroon ng tiyak na hindi balanse pagdating sa usapin ng seguridad sa reyon at mas nagkakaroon ng mas magagandang posisyon ang Israel sa Persian Gulf. Dito ko muna puputulin, ano ang inyong opinyon? Ano ang inyong mga konklusyon? Isulat ninyo sa mga komento sa ilalim ng episode na ito, mag-subscribe sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Kung gusto ninyong suportahan ang trabaho ng YouTube channel na ito, maaari ninyong gawin ito sa pamamagitan ng anumang donasyon o pagiging sponsor sa YouTube. Lahat ng mga link at detalye ay nasa description ng video na ito. May iba't ibang platform, iba't ibang option. Piliin ninyo ang nababagay sa inyo. Lubos akong magpapasalamat sa inyong suporta. Hanggang dito na lang, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat!